ng Armed Forces of the Philippines, mag-withdraw ka ng support sa inyong Commander-in-Chief, hindi sa karapat-dapat sa taong bayan. Romeo Project, demonstrate ng Armed Forces of the Philippines, mag-withdraw ka ng support sa inyong Commander-in-Chief, hindi sa karapat-dapat sa taong bayan. Hindi na siya dapat mag-resign. Tabihin mo tayo mga taong bayan. Tayo, you are fired, Mr. President, Mr. Marcos, you are fired. You cannot resign. Muli, sa ating mga kapulisan, sa ating mga sundaluhan, ang ating Chief of Staff, ang inyong Commander-in-Chief ay hindi lamang magtatagaw. Ito ay isang damang, ito ay isang tatanik. Kaya dapat siya ay ating tanggalin, alisin, at ikulong ng kababayan. Mga kasama, dito na po, atras mo tayo. Hindi pa ho tapos ang pangyayari ngayon. Una sa lahat, pasalamatan natin si Senador Amy Marcos sa kanyang mga sinampit na pananalita. Nananawagan po kami sa lahat ng ating mga kababayan na malapit dito, na pumunta, makiisa, makibahagi sa ating pangipaglaban. At yung binanggit ni General Bokis, ang ating pong mga opisyales sa Armed Forces of the Philippines, ang ating pong mga opisyales sa kapulisan, ang ating pong simbahang katoliko, ang ating mga kababayan, wala na po tayong kulay. Dilaw, pink, pula, berde, magkakaisa po tayo. Laban to ng sambayanang Pilipino. Attorney Harold Respicio. Bakit Ilocano dito ay kahit ito kayo manggig? Meron bang mga Ilocano dito? Meron bang mga Ilocano dito? Ako si Atty. Harold Respicio. Totoong Ilocano. Kita nyo naman sa aking balat. At yung mga Ilocano dyan, nakikita ko kayo kahit madilim. Umiti nga kayo. Ngayon, ang sabi nila, meron na solidar. Ako na mismo ang nagsasabi sa inyo. Ang solidar, narito na sa EDSA! Ako ay binumahay pa. Papunta dito sa Maynila. At kung gusto kong sabihin sa inyo, ang gaganda at ang gawapan nyo pala. Ang puputin nyo pala. Pero iisa lang ang ating damdamin. Naskam tayong lahat. Naskam ba tayo? BDM! Noong una ikaw ay nangangampanya. Landalag ka namin dahil sa mga ibabalik mo ang dignidad ng mga Ilocano. Ilang dekada kami ay nahihiya dahil kapag sabihin Ilocano, sino ang mahihilig ko ng politiko na malakas na galing korte? Marcos! Ilang mahabang panahon kahihiyan ang aming dinadala. Kaya nung ikaw ay bumalik, binigyan mo kami ng pag-asa. Noon yun, nagpulang-pulangan kami kung anuman ang naging pagkukulang ng iyong
biglang nawala nung ikaw ay umupo na. Sino ang aming nakikita mo ba? Si Tabalos Los! Hindi yan ang sinuportahan namin! Lahat ng ginawa kanila! Lahat ng ginawa nila! Puro magalaw! Parang nararamdaman namin! Hindi nakakahiya! Ano pa ang ginawa mo sa kapwa mo Ilocano? Ako Ilocano ako. Lahat ng nakikita kong pagkakamali ng iyong gobyerno, linalabas ko sa social media. Ano ang ginawa mo? Kinasuhan mo ako at pinakulong mo ako! Okay ng malong! Away na namin yung kanyang DJ! Ba't ka lang? Arrestuhin si George Castilla! Lahat ng mabugas! Ni Bongo Marcos! Karakosin! Sa pamamahan ko! Hindi mo na nababantayan ng tao mo! Kasalanan mo yan! Kung hindi ka gumagawa ng trabaho mo, dapat ka ba siyang manatili sa pwesto? Hindi na! Sa lahat ng mga Pilipinong may dignidad, lahat ng mga pinakamatatapang ay narito na. Kahit na sino Pilipino na nakikita na binabawi na sila ng kanilang liderato, ng kanilang presidente, hindi na sila nilarespeto. Kahit pareho pa kayo nagsalita, kahit pareho pa kayo nagmaitin, pero kung ikaw ay garapalan ko na, ayaw ka na namin! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Mga kababayan, hirap natin! Ano ang panawagan ni Amy Marcos? Umalis ka na dyan. Sinabi ko sa inyo, ang national problem ng bansang ito ay si Lisa Marcos. Diba? Sinabi ni Amy, pagkasalan mo na yan, akala niya magbago. Yung pala silang dalawa, din sa tubig. Ngayon, itong 100 billion na in-insert nila sa budget, tinatanong nila, bakit kailangan mag-insert kung pwede mo naman ipasok sa National Expenditure Program? Simple lang ang sagot. Kapag nasa NEP, si Congressman ang tatanggap ng sohol, hindi si Marcos. Kaya kailangan ni Marcos mag-insert ng 100 billion para ang tongpats